ating buhay, talinghagang di malaman, matulog ka ng mahusay, magigising ng may lumbay. Ganito ang napagsapit ng haning kaibig-ibig nang siya ay managinip isang gabing maigit. Di umano'y si Don Juan, bunso niyang minamahal, ay nililo ang pinasilang ng dalawang tampalasan. Nang patay na ay inihulog sa balong hindi matarong. Hari sa kanyang pagtulog, nagising ng may lunos. Mga kawan, Mula nooy nahapis na kumain man ay ano pa, luha at buntong hininga ang aliw sa pag-iisa. Dahil dito'y nangayayat naging parang utog balat na ratay na't nababakas ang dati ng huling oras. Dahil dito nagpatawag ng mediko ang reyna. mga kawan, ano kayo dito? Ipatawag ang isang masusunod lang ka mga Tumala, nandito na po ang mediko. Oh Lord. Lord. Patawad rin na sapagkat hindi ko mahula ng sakit ang hari. Mga kawan, kaalis ang mediko. Ngayon din, hindi ka na tumalik. Nagpatawag ng mediko Yao Baronong Sareno, di nahulaan kung ano ang sakit ni Don Fernando. Kaya ba ang mga anak pati na ang reynang liyag danamhati di masukat, araw-gabi may bagabag. Sa kalooban ng Diyos, may nakuhang manggagamot. Ito nga ang nakatalos sa sakit ng haring bantog. Mga kawan, itatawag ang pangalawang mediko. Nandito na po ang pangalawang mediko, kamahalan. Unod. Sakit ninyong hari, mahal ay bunga ng panaginpan. Mabigat man ang masilan, may mabisang magamutan. May isang ibong maganda, ang pangalan ay Adana. Pag narinig mong kumanta sa sakit ay iginhawa. Ibong ito'y tumatahan sa tabor ng kabundukan. Kahoy na hinahapunay, pitas pratas na makina. Kung araw ay wala roon sa malayong mga buto. Kasama ng ibang ibong na nagpapawi ng buto. Gabi ng katahimikan, mayapa sa kabundukan, kung umuwi at kuminlay sa kahoy ng kanyang mahal. Kaya mahal na monarka, yun po ang ipabuhat kaagad na gagaling ka sa sakit na dinadala. Maraming salamat.